Mas masarap landakan ng mga ihaw-ihaw kung sigurado tayong malinis sa mga ito. At kaugnay niyan, kasama po natin sa studio si Ma'am Zenny Velasco, isang nutritionist, dietitian. Ma'am Zenny, magandang hapon. Welcome back. Unang-una, are we even supposed to be eating food like this? Okay lang po bang kumain ng street food? Mga ihaw-ihaw sa kalye? Okay, kumain kung sigurado kang safe siya. Okay. At sabi ko nga, ito ay, if you're very adventurous with food, talagang gusto mo matikman rin naman, part of the culture, itong mga pagkain ito. Okay, so walang masama, walang masama sa pagkain ito. Wag lang masyadong madalas kasi makikita natin may mga pagkain dito na medyo mataas sa cholesterol at maaari ring mayaman sa mga pathogenic microorganisms. Ano ho yung ibig sabihin ng pathogenic yung maaari tayo microorganisms? magkasakit. Merong nagtataglay siya ng mga organisms na maaari tayong magkasakit o magkaroon tayo ng tinatawag na food poisoning. Masarap ko talagang kainin ito. Ako personally kumakain ako, lalo na yung isaw manok. Ano ba paborito mo dyan? Ito isaw manok talaga paborito ko dyan. All the rest hindi ko masyadong kinakain. Pero meron nga hubang nutritional value ito mga ito? Sila ay mataas sa protina. Okay. Okay. So, ayan. These are sources of protein, no? Sabi nga natin, hindi naman tayo pwede makabili ng mga steak palagi. So, hindi man mahal din yung baboy minsan. So, these are also sources of protein. Okay, isa-isahin nga ho natin. Ito ho ay pisngi at tenga ng baboy. Ano hong sustansya niyan? Okay. So, ang sustansya niyan ay meron rin siyang fat. Kailangan rin ng katawan ng fat, no? Pero, well, in moderation lang po. Medyo mataas ho ang fat content ang nito. fat content. Cholesterol, meron din. Okay. Ito naman ho, bituka ng baboy. Bituka. Source of protein din yan. Lahat naman po sila ay sources of protein. Ito ho, dugo ng baboy ito. Yan. Itong Betamax, ano? Ito, Betamax. yan. Betamax. Alam mo, ha? Sa mga batang-bata pa at hindi inabutan ng Betamax, yun yung DVD. Yun. Nung panahon namin. Ang tawag doon, Kwadrado DVD. na kulay black. DVD. Yes. Okay. Ito naman ho, yan. This is Yan. pork barbecue. Pork Ito naman, barbecue. bituka ng manok. Itong pork barbecue na ito na marinade na po ito. Kaya ang kulay niya ay nagbago na po. Ito naman po ay chicken. Okay. Pork. Okay. May sustansya naman, pero ano naman ho yung posibleng risk ng pagkain ng mga ganitong pagkain na hindi tama ang preparasyon? Kung hindi siya tamang preparation, maaari tayo magkaroon ng cholera, typhoid fever, food poisoning. Siguro marami na rin kayong nabalitaan na pag kumakain ito, sinasaktan ng tiyan. At ang pinakagrabe niyan, sila po ay dinadala na sa hospital because of vomiting, diarrhea, fever. Yan po ang mga sintomas niyan. Okay, sakali naman ho, dinala ng nagtitinda, okay naman. Pero na-expose sa usok, na-expose sa alikabok, na-expose sa langaw. Ano naman ho yung risk nun? Cholera. Cholera. Okay. Dahil alam niyo po, kagaya po ng sinabi kanina sa video natin, ang mga langaw po ay maaari po magdala ng mga sakit. Okay. Kagaya po ng langaw na dadapo dito, nakakainin natin, yan, maaari po tayo magkaroon ng cholera. Meron ho tayo mga dito mga plastic, mga pantakip. Makakatulong ho ba kung selyado yan? Makakatulong kung refrigerated? Paano po bang tamang handling yan? So, pag mga gantong pagkain, ang tawag po natin dyan ay potentially hazardous foods. Therefore, madaling mag-multiply yung mga microorganisms, kaya dapat hindi mo siya pwedeng patagalin na naka-expose na ganyan. So, pag galing natin ng palengke, pag sinabing hindi pwedeng patagalin, how long? At least, maximum of 2 hours, kailangan talaga lulutuin na yan, no? Tapos pwede rin tayong gumamit in the preparation ng ating pagkain ng mga disposable gloves. Okay. Okay. Lalong-lalo na pag hinahawakan mo yan at hindi malinis yung kuko mo, maari yung kuko mo ay may mga eggs din po ng mga parasites. Pasintabi po sa mga nananghalian. Pasintabi, okay. So, yun, napakalaga. Kailangan rin po tayo gumamit ng hairnet kasi minsan yung mga buhok natin ay maaaring pumunta dyan. At malinis po ang ating apron o suot na damit at naliligo po kayo araw-araw. Okay lang po ba yung nakasando? Hygiene.
Wag lang naman po papawisan ng todo-todo kasi aalat na ho yung ating May kakaibang pampalasa. Opo. Tapos mapapansin nyo, hindi ako nagsusuot ng mga jewelry pag nagpre-prepare ng ganito. Kasi maaari hong sumiksik yung mga bacteria doon po sa ating mga hikaw, singsing at lahat. Ngayon hong mainit ang panahon, mas prone ho ba? Mas mabilis bang mag-multiply ang mga mikrobyo? Mas mabilis ho. Kasi ang ating relative humidity dito ay pumapalo na ng 80%. Yan. But just by looking at the food, meron ho ba tayong indikasyon na ito marumi, ito okay? Paano ho bang pagtingin dyan? Sa kulay po, pangalawa, sa amoy. At pangatlo, kung siya ay slimy o madulas. Okay. Yun. Pag madulas, wag na. Maaring yun, ganun po. Ang katwiran ho ng iba, pag niluto mo yan, patay na mikrobyo sa init eh. Hindi Tama po ba katwiran namamatay. yan? Kailangan tamang temperatura po. Pag mga ganitong pagkain, at least tinitingnan po natin yung cooking temperature na 145 to 155 to 160. Kasi pag kagaya po ng itong barbecue natin, pork yan, pag yan ay hindi naluto ng tama, maaari tayo magkaroon ng trichinosis. Ano ho Yun yun? ay yung parasite na maaring magdulot ng sakit sa atin. Ito hong mga barbecue na to, hindi kompleto kung walang sausawan eh. Tama. Free for all ho yan, ano? Yung sumausaw kaninang alas 10 ng umaga, yun pa rin yung sasawsawan mo ng alas 3 ng hapon. Kaya yung nagsasaling-saling yung laway. Oo, pang 250 ka na sumausaw, ano ho? Paano ba? Okay. Ano ho bang... Ang magandang gawin natin dito, maglagay na lang tayo sa mga maliliit na na plastic. Oh, para you make small containers. Disposable. Or talagang nakatali na siya ibibigay mo para walang contamination. Okay. Okay, panghuling mensahe po siguro, Ma'am Senny, sa mga hindi magpapaawat at sarap na sarap sa street food. Okay, mag-iingat lang po at suriin at talagang tignan kung saan nanggagaling to ating street food at kailangan gumawa rin kayo ng paraan na palakasin yung inyong immune system. Gawa ng pag malakas ang immune system nyo at mahilig kayo dyan, siguro naman kayang labanan ng inyong katawan itong mga foreign germs na makukuha natin dito. Okay, happy eating po at maraming salamat kay Ma'am eating. Senny Velasco. Salamat din po.